Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Teo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kung tayo'y gumagawa ng matinding desisyon, hindi ba pinag-iisipan natin ito kasama ang pagdarasal? Isang desisyon na makapagbago ng buhay natin at ang buhay ng ating kapwa-tao. Matindi ang gagawin ni Jesus, kaya magdamag siyang nalalangin sa bundok at saka pinili niya ang 12 bilang kanyang mga apostol na ipadadala niya upang magpahayag ng kanyang mga tinuturo rin sa kanila at magpapagaling sa mga may sakit. Sa pamamagitan ng panalangin, higit na makikilala si Jesus, maririnig ang kanyang mga tinuturo at matutupad ang kanyang utos na tugunan ang mga pangangailangan ng ating kapwa-tao. Lumalakas tayo sa pamamagitan ng panalangin sapagkat ang Diyos ang kinakausap natin na nagbibigay lakas at gabay upang makayanan natin ang mga pagsubok ng buhay. Paano mo binibigyan ng solusyon ang iyong problema? Kanino ka ba sumasangguni?